Narinig mo yon, Boss Arturo? Pumayag si Melandro na siya ang magbibitaw sa iyong panabong mamaya. Ha 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 ha. Ang masayang pagkakasabi ni Mang Luciano kay Boss Arturo Solomon. Kung ganoon, Luciano, ano pang hinihintay mo? Magmadali ka nang umuwi sa inyo at bumalik rito sa sabungang ito na merong dalang pambatong panabong. Suwisyo naman kagad ni Boss Arturo sa kanya. Oo naman, sige. Antayin niyo ako rito. Madali lang ako. At ang aking bangkas ang dadalhin ko rito. At ipangtatapat ko sa inyong panabong. Tumalikod na kaagad at nagmamadaling naglakad palayo nang sapugan itong si Mang Luciano. Kuan Melandro, Bakit po, Boss Arturo? nais ko lamang na magpasalamat sa iyo dahil sa hindi mo ako binigo sa gusto kong mangyari. Ang alin po doon, Boss Arturo Solomon? Na ikaw ang siyang magbibitaw mamaya sa isa sa aking mga panabong. Pagdating po sa bagay na yan ay wala pong magiging problema. Maayos po kayong nakiusap. Hindi ho ba? Kung kaya't walang rason para kayo'y aking tanggihan. Sagot ni Tay kay Boss Arturo Solomon. Sigurado ka bang talaga, paring Melandro, na ikaw ang magbibitaw sa panabong ni Boss Arturo Solomon mamaya? Tanong ni Mang Florido kay Tay. Oo, paring Florido. Naisip ko lang kasing tama o may punto ang mga sinabi ni Luciano kanina. Ha? Ang alin doon, pre? Ang sinabi niyang nanggaling pa sa bayan sina Boss Arturo. At tama siya. Nakakahiya naman kung atin silang bibigyoin. Hindi ba? Kung sa bagay, tama ka riyan, pre. Tama ang sinabi ni Luciano. Pero pre, sa tingin ko'y muling mapapahiya ngayon sa ikalawang pagkakataon si Luciano sa maraming tao. Paring Florido, kung sakaling mangyari man yun, ay wala siyang dapat na ibang sisihin, kundi ang kanyang sariling mismo. Dahil sa siya itong nagpilit na ibangga sa alinmang mga panabong ni Boss Arturo. Ang kanyang sinasabing bangkas, sambit pang muli ni Tay Melandro. Kaya na nga, pre, ay iwan ko ba? Sa taong yon, hindi marunong madala. Natalo na magpipilit pang muling isabong ang alinman sa kanyang napiling panabong. At bilib ako sa malaking tiwala niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga panabong. Tama ka riyan, paring Florido. Walang mali doon. Pero masyado lamang na sumobra ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Bagay na hindi dapat na taglayin ng isang sabongero. Sagot ni Tay kay Mang Florido hanggang sa ilang sandali pa. Aba boss, narito na. Boss Arturo, nakikita niyo ba yung nakikita ko, boss? Oo, Arnolfo. Si Luciano yang nagmamadaling naglalakad takbo paparito at may dala nga siyang isang panabong. Pero teka lamang, ba't parang iba yung dala niyang panabong? Hindi yan isang bangkas, kundi ay isang panuksukan o isang sinibalang. Ang nooy nagtatagang sambit ni Boss Arturo Solomon, kung saan ay pare-pareho na nga silang makikitang nakatunghay na ang kanilang mga paningin sa direksyon ng nooy papalapit ng si Mang Luciano. Baka naman boss, nagbago ang isip ni Luciano. Pero kaalis lang niya, hindi ba? Paano nakarating kaagad siya sa kanila upang kumuha ng panabong at narito na kaagad siya? Tanong at sabi pang muli ng magtataring tauhan ni Boss Arturong si Arnolfo. Ngunit sinagot kaagad sila ni Mang Benigno at sinabi nitong, dahil sa tingin ko ay hindi sa kanya ang sinibalang o panuksok ang dala niya. Ha? Paano mo nasisiguro yan? Ang tanong ni Arnolfo. Dahil hindi mahilig na magpalahi o mag-alaga ng panuksukan o sinibalang si Luciano, at iyang dala niyang panabong ay maaaring hiniram lang niya sa isa sa mga sabongerong taga rito. Sabi pang muli ni Mang Benigno. At nang makalapit na nga sa kanilang kinaroroonan, ang nooy makikita ng hinihingal at pawisang si Mang Luciano, ay nagwika itong, pasensya na kayo dahil medyo matatagalan pa akong makabalik rito. Kung uuwi pa ako sa amin at kukuha ng aking bangkas na isang panabong. Anong ibig mong sabihin, Luciano? Huwag mong sabihin. Tanong ni Boss Arturo.
Nakita ko ang sinibalang na ito sa loob ng bakuran ni Tasyo. Na isa ring sabungero kung kaya't pinilit ko siyang hiramin o di kaya'y bayaran na lang sa kanya. Itong kanyang sinibalang, ang bahay lang ni Tasyo ang medyo malapit dito sa sabungan. Kaya't hito na lang ang ipangtatapat ko sa isa sa iyong mga panabong, Boss Arturo. Ang sabi pang muli ni Mang Luciano. At nakasisiguro ka bang may kakayahan ilang sinibalang na yan sa aming panabong, Luciano? Tanong ng magtatari ni Boss Arturong si Arnolfo. Oh, dahil hindi ako isang baguhang sabongero lamang. Baka hindi niyo alam na magmula pagkabata ko hanggang sa ako'y tumanda ay ang mag-alaga ng mga panabong at ang magsabong ang aking pinakang libangan. Kaya't sa unang tingin ko pa lamang alam ko na kung ang isang manok ay alanganin pa o pwede nang isabong. Pangangatwiran pang muli ni Mang Luciano. Ganoon ba, Luciano? Bueno, sige, kung yan ang rason mo, bahala ka, sige. Pumili ka na sa aming dalawang dalang panabong na gusto mong ibangga. Diyan sa iyong sinibalang, ito bang aking dalusapi o itong dilaw na bolek? Tanong sa kanya ni Boss Arturo Solomon. Yang dalusaping dilaw na dilaw ang kanyang mga paa. Yan, Boss Arturo, ang gusto kong unang makabangga nitong sinibalang na ito. At pagkatapos ay ang dilaw na bolek naman, ha 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 ha. Dahil alam kong ito na ang aking sinibalang ang idideklarang panalo sa gitnang bahagi ng sabungan. Nagkatitigang bigla ang mag-among Boss Arturo at Arnolfo nang marinig nila ang mga kahambugang iyon ni Mang Luciano. Kasunod ay biglang nagsalubong ang dalawang makakapal na kilay ni Boss Arturo. Sa kanya marahang inilandas ang kanyang paningin kay Mang Luciano. Naging mabalasik ang kanyang tingin nooy ipinupukol sa hambog na si Mang Luciano. Hindi ko sukat akalaing kanyang asal ang ipapakita mo sa akin at sa aking mga tauhan, Luciano. Ang malumanay ngunit may galit o may lamang pagkakasabi ni Boss Arturo kay Mang Luciano. Ha! 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 Bakit, Boss Arturo? Dahil masyado mong minamaliit ang kakayahan ng aking mga panabong, Luciano. Pero sige lang, pagkatapos ng bakbakan ng mga panabong ngayon na nasa loob ng sapungan, ay patarian mo na yung sinibalang mo. At yan din ang gagawin ng aking magtataring si Arnolfo. Patatarian ko rin sa kanya ang aking dalusaping napili mong makabangga ng iyong panabong. At ako nang bahalang kumausap sa sentensyador at mga namamahala ng sabungang ito na ang ating mga panabong ang paghaharapin mamaya. Sumang-ayon kagad ng taas no ni Mang Luciano sa mga sinabing yun ni Boss Arturo. Naghanap kaagad ito ng ibang upahang magtatari na siyang magkakarga ng tari sa kanyang dalang sinibalang. Habang nooy makikita ng kinakargahan na nga ni Arnolfo ng kanyang pulidong tari ang kaliwang paanan ng dalusaping panabong. Pasimple na rin kinausap ni Boss Arturo ang mga namamahala ng sabungan. At dahil nga sa kanyang impluensya o pagiging mayamang sabungero, kung kaya't nirespeto ng mga namamahala ng aming sabungan ang kanyang kagustuhan. Milandro, pumayag na ang mga namamahala ng sabungan sa aking kahilingan. Milandro, gusto kong makitang muli ang gilas, galing at swerte mo sa pagiging isang tagabitaw. Alam mo, ang totoo'y hindi pa man nagsasalpukan ng dalawang mga panabong. Pero malinaw ko nang nakikitang mananalo na ang aking dalusaping ibibitaw mo mamaya. Yan ang dapat mong isipin, Boss Arturo. Katulad ni Luciano, kinakailangan maging positibo palagi ang ating isip. Sagot ni Tay Milandro. Makuha na, Milandro. May nais lang sana akong sabihin sa'yo. At ano po yun, Boss Arturo? Ano pang gusto mong maging kabayaran ko sa'yo? Bukod sa pirang aking iuupa sa'yo. Kahit wag na po, Boss Arturo. Hindi po ako tatanggap ni pisong tuling na ibabayad niyo po sa akin bilang upa. Ano, Milandro?
At bakit? Dahil pagbibigyan ko lamang po kayo ngayon bilang pagrespeto po sa inyo at bilang mga dayo dito sa aming lugar. Tao po kayong naging maayos ang pag-iusap na ako ang magbibitaw ng inyong panabong. Kaya tao rin pong tinatanggap ko ang inyo pong kahilingan. Pero insulto yun para sa akin. Na hindi kita bibigyan ng upa. Hindi po yun matatawag na insulto dahil bukal po sa aking puso ang aking kagustuhan at mga sinabi ko sa inyo. Ang ibig bang sabihin nito ay... Opo, Boss Arturo. Pagkatapos po ng laban itong inyo pong dalusaping ibibitaw ko, ay hindi na po ako muling magbibitaw na kahit pa na anumang mga manok panabong. Halata ang pagkadismaya sa itsura ni Boss Arturo Solomon sa mga sinabing yun sa kanya ni Itay Melandro. Pero Melandro, bakit mo naisip yan? Alam mo bang sayang ang iyong abilidad bilang isang mahusay na tagabitaw. Kung hindi mo yan gagamitin, hindi ba? Ang totoo po, Boss Arturo, wala naman talaga sana akong balak na pumarito sa sabungan. Dahil masyado po akong nalilibang na magsaka at mangisda upang magkapera para sa pangangailangan ng aking mga anak. Pero dahil sa malaking utang ng aking kaibigan kay Boss Luciano, kung kaya't napilitan akong muling magbitaw ng isang panabong sa gitnang bahagi ng sabungan na katulad po ng nakita nyo kanina. Ang sabi pang muli ni Itay sa kanya, pero sayang, ang sana'y malaking perang ibibigay ko sa'yo. Kung ikaw na ang palaging magiging tagabitaw ko, hindi mo yun kikitain sa maghapong pangingisda o pagsasaka. Pag-isipan mong mabuti, Melandro, ang pabor na iniaalok ko sa'yo. Dahil sayang kung ito'y mapupunta lamang sa iba. Boss Arturo Solomon. Ang nooy pangungumbinsi pang wika ni Boss Arturo kay Itay Melandro. Pero, pasensya na po talaga, Boss Arturo. Pero buo na po ang pasya ko. Ay. Ikaw na ang bahala. Oh, nariyan na pala si Lucianong nakangisi at may karga ng tari ang kanyang sinibalang na katulad nitong aking dalusapi. Nang banggitin nyo ni Boss Arturo, ay siya namang wakas ng salpukan ng dalawang mga panabong na nasa loob ng sabungan. At ang nanalong panabong, ayon kay Mang Florido at kay Mang Binignong nakatunghay sa salpukan, ay ang panabong ng aming kabaryong si Mang Juan. Ang kanyang ugis, ang naideklarang panalo laban sa mayahing panabong na pag-aari ng taga-kabilang baryo. Paano ba yan, Boss Arturo? Ang ating mga panabong na ang susunod na magsasalpukan, ha? Ang sabi ni Mang Luciano habang kanyang hinihimas ang may taring sinibalang at sa kanyang tabi ay makikita ang kanyang magtataring, si Mang Rigor. Ganoon ba, Luciano? Pues, sige. Melandro. Bakit po, Boss Arturo? Kunin mo na itong aking dalusaping may kargada ng tari at pumasok na kayong dalawa ni Arnolfo sa loob ng sabungan. Nang sa ganoon ay magkaalaman na. At nang nasa kamay na nga ni Itay Melandro ang nasabing dalusaping panabong ni Boss Arturo Solomon, ay pumasok na kaagad silang dalawa ni Arnolfo sa loob ng maingay na sabungan at sumunod kaagad sa kanila sina Mang Luciano at si Mang Rigor. Banaag sa hitsura ni Mang Luciano ang tagumpay ng kanyang sinibalang, samantalang si Boss Arturo Solomon. Ngayon, Luciano, makikita mo kung papaano makipagbakbakan ang isa sa aking mga alagang panabong, ha? Ngayon pa lamang ay nakikita ko na sa isip ko ang talunan mong hitsura sa ikalawang pagkakataon, ha? Ang sabi nito sa kanyang sarili habang habol ng kanyang mga mata ang nakatalikod at naglalakad ng si Mang Luciano. Malaki ang perang ipinusta ni Mang Luciano sa kanyang panabong, ngunit mas malaki ang perang ipinagkatiwala ni Boss Arturo sa kanyang dalusapi. At bukod pa roon,
higit na mas marami mga kamundo sa mga mamumusta ang nagtiwalang isugal ang kanilang mga pera sa dalusaping panabong, lalo pat nakikita nilang si Tay Milandro ang magsisilbing tagabitaw rito. Naging abala ang Kristo at sentensyador sa pagkukolekta ng mga pera. At pagkatapos noy, pinagharap na nga si Tay Milandro at Mang Luciano ng sentensyador sa gitnang bahagi ng maingay na sabungan. Kinareho nila o kanilang pinagharap ang mga ito. Kasunod ay magkasabay na ngang inalis ng mga magtatari ang mga kalubang nakapasak sa mga tari. Muli nila itong kinareho sa ikalawang pagkakataon at saka magkasabay na ibinabat binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Sa umpisa'y ayaw lumapit ng sinibalang sa dalusaping ibinaba ni Tay Milandro. Pinakikiramdaman lamang nito ng buong ingat ang mga paghakbang ng dalusapi. Malikot kung titingnan ang sinibalang. Taliwas ito sa ipinakikitang asal ng dalusaping panabong. Dahil sa ito'y kalmado na para bang wala itong ganang magipagsalpukan. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang na inatake ng sinibalang ang dalusapi. Pinalo niya ito ng 3 beses at mabibilis. Ngunit hindi nito naibaon ang kanyang kargadang tari sa alinmang parte ng katawan ng dalusapi. Dahil kung kaano ito kabilis pumalo, ay higit namang mas mabilis umilag ang dalusapi palayo sa kanya. Lumipad pa itaas ang dalusaping panabong. Tumingala naman sa kanya ang sinibalang. Bumagsak ang dalusapi sa likurang bahagi ng sinibalang. Pagpihit ng sinibalang sa kanya siya namang pagpalo sa kanya ng dalusaping panabong. Walang kapalag-palag ang sinibalang. Talsik ito sa sulok ng ruweda. Di kalayuan sa kinatatayuan nang nooy namamanghang si Mang Luciano. Ha! Pastilan! Hindi pwede ito. Dihado na ang aking pusta. Dahil hindi, ang sinibalang na aking ibinitaw ay paika-ika na tuguan na ang kaliwang pakpak, ganoon rin ang kanyang paang may kargadang tari. Punyeta! Pwesat! Hindi na maipinta pa ng kahit pa'y sino pa mang mga banggigitang mga pintor ang itsura ni Mang Luciano ng mga pagkakataong yon. Dahil sa nakikita niyang kalagayan ng nooy kanyang ipinagmamayabang na isang sinibalang, nang hihina na ito't nahihirapan ng ihakbang ang mga paa. Talo na yan! Talo na! Paktay na yan! Paktay na! Ang nooy paulit-ulit na maririnig na pasigaw na pagkakasabi ng mga sabongero at mga mamumusta, samantalang makikita ang dalusaping brusko, kalmado at hindi hinihingal, na naglalakad papalapit sa sinibalang. Muli itong tumalon at bumagsak sa sinibalang. Pinupog nito ng mga pagpalo ang sinibalang hanggang sa ito'y tuluyang matudas at naideklara kaagad ng sentensyador na panalo ang dalusaping panabong na pag-aari ni Boss Arturo Solomon at ibinitaw ni Tay Milandro. Hiyawan ang mga taong nasa paligid ng sabungan. Mga tao o mga mamamustang pumusta sa dalusapit higit sa lahat. Nagtiwala kay Tay bilang isang dating tagabitaw.